So right now, we are going to, ayan, what you're seeing right now in the screen is the ongoing, what we call an emergency rally by members of the Iglesia ni Cristo, no, at the EDSA People Power Monument. MMDA officers and PNP members actually were caught by surprise by this rally staged by the members of the INC. No, estimate crowd as of 6:30 this early morning. They said that it's over 7,000 up until 9,000. The crowd there in EDSA People Power Monument, based on the report at 6:30 a.m. It is not yet certain how long the rallies will remain at the People Power Monument. The police also apologized to the motorists inconvenienced by the rally's road blockade. And for now, PNP and MMDA personnel continue to manage traffic flow in the area. We also got some report right now that Malacanang actually confirmed that President Marcos will also not proceed to the presidential luncheon of the Foreign Correspondents Association of the Philippines, or FOCAP, in Makati. And according to the PCO, the president is monitoring the situation on EDSA. Again, what you are seeing right now on your screen are some of the members of the Iglesia ni Cristo in protest, no? I think this is in support of the supposedly cases to be filed against Senator Rodante Marcoleta. As of 6:30 in the morning, they said the crowd estimates to around 7,000 to 9,000 already. So we'll see what's going to happen there, because we are uncertain if how long these protesters will remain in that area. All right, now in light of this emergency rally by a religious group, the Metropolitan Manila Development Authority advised motorists to expect heavy traffic and temporary road closures near the People Power Monument in Quezon City due to an ongoing rally. And for more details, we have our mobile journalist, Jazz Paredes, reporting. Jazz, how's the situation over there? Yes, Pauline, kasalukuyan ay naglalakad tayo dito sa kahabaan ng Bonay Serrani Avenue sa may tabi ng Campo Crame. At dahil sobrang bigat ng traffic dito sa kahabaan ng Bonay Serrano patungo sa EDSA, ipakita ko saglit sa inyo ang itsura sa aking harapan. Makikita natin na halos walang galawan ang mga sasakyan dito. At Pauline, sinusubukan nating makarating dito sa kalsada patungo din sa EDSA dahil ayon din sa mga nakuha nating reports na dito sa bandang Santolan ay talagang hindi nga daw gumagalaw ang trapiko dahil apektado nga yan na sinasagawang emergency rally ng INC sa bandang People Power Monument sa Quezon City. At sa ngayon pihit lang tayo ng onte para makita natin yung sitwasyon sa EDSA. Medyo malapit na tayo pero dito tayo sa tabi ng bandang bahagi ng Gate 2 ng Campo Crame. So, malapit na tayo po din, no? Pakita natin yung sitwasyon dito sa kung makikita natin ay napaka-tikip ng daan. Nagsiksikan na, makikita natin dito sa gitnang bahagi na ito ay wala na rin galawan yung mga motor, mga sasakyan, at patungo yan doon sa Santolan, northbound and southbound ay mabigat ang trapiko. Buti na lamang Pauline at merong dito sidewalk para makadaan nga itong mga tao. Pero kanina nung nasa Bonay Serrani Avenue tayo kanina dahil nga walang ganitong sidewalk, ay pati tayo na tao nata-traffic na rin paglalakad. So ganun kabigat yung trapiko na nararanasan natin ngayon, Pauline. So Jazz, itong pinapakita mo, yan ay southbound, di ba? So kahit dyan, malala pa rin ang trapiko kasi ang rally nasa northbound, di ba? Nasa bandang parte yan ng People Power Monument, that's along EDSA corner White Plains Avenue. Yes, Pauline, tama ka dyan. At makikita naman natin na halos hindi na nga, puno na ng kulay-kulay itong mga sasakyan dito dahil sa bigat nga nung trapiko. Ngayon na binabaybay nga natin yung kahabaan ng EDSA. Kung makikita natin yung flyover sa taas, ay traffic na din dyan, no? Hindi na rin na umuusad. At pag nakalapit pa tayo ng konti, Pauline, makikita natin na jam-packed na yung sitwasyon ng trapiko.
So just hindi pa naman umaabot yung mga rallyista sa lugar na yan? As of now, Polina, hindi pa naman umaabot yung mga release dito. Sa huli nating tala na 9,000 na nga yung bilang ng mga tao doon. Ngunit makikita natin na kahit hindi pa nakakaabot dito yung mga rallyista, yung epekto ng rally mismo dahil nga sa traffic. Pagkakaalam natin, yung isang lane ay inoccupy na nga ng kanilang mga service buses na siya rin naka-apekto nga doon sa daanan ng mga motorista. Although advice huli na dumaan sa alternative routes, ganun yung ginawa natin kanina na umikot tayo. Ngunit kahit pa umikot tayo kagaya ng dito sa Bonifazio Avenue, ay mabigat pa rin ang traffic ko. Ito, huli nandito na tayo sa may harapan ng Gate 1 ng Campo Crame. Makikita natin ito yung itsura at sitwasyon ng traffic ko dito. Ito siya. Kung makikita natin, ito yung harapan ng Santolan MRT. At ito nga mga motorista sa harapan ko, ay oras na makarabot sila dito sa part na to, ay siksikan na. Meron na rin tayong mga nakikitang mga PNP personnel no, nakaabang dito sa Gate 1, tayo sa Gate 1 ng Campo Crame. At ito na, umabot na dito yung siksikan ng trapiko. Pagdating natin doon, halos wala na talagang galawan. Kaya naman talagang kung dadaan dito ang mga motorista, I expect na heavy traffic ang kanilang maabutan. Okay, Jess, can you provide us more details dito sa naging emergency rally nga ng INC? Ano? Sila lamang ba ang grupo na parte at nasa likod ng protestang ito or may mga ibang grupo din? Yes, din ang pagkakaalam natin ng pauna nating impormasyon ay tanging mga INC or yung religious group INC lamang yung nakiisa dito sa emergency rally at ang pagkakaalam natin, walang prior na information ang kapulisan dyan sa kanyang ginawang rally. Pero Pauline, tinignan natin sa social media pages na marami ang nag-post na nahihingi sila ng pakiisa. Hindi lamang from the INC, even Atty. Leviste, nakita natin, nahikayat siya na makiisa sa rally. So we're assuming na hindi lang purely INC yung mga nandito dahil na nag-encourage pa sila ng ibang groups na makiisa, but we're still verifying kung sino-sino at ilan o may mga grupo ba tayo to be specific na nakiisa dyan. At yung dahilan ng kanilang pagprotesta, Jazz, ay to oppose itong upcoming filing of plunder charges nga no, kay Senator Rodante Marcoleta. And just for context, we know that Senator Marcoleta himself is a member of the INC, so parte siya ng religious group na yan. Ano? Pero Jazz, kahit na bumuhos ng ulan kanina, patuloy pa rin ang mga rallyista dyan sa People Power Monument. Is there any word or any indication na wrap up sila ng kanilang protesta ng maaga? Yes, Paulina, as of now, wala pa tayong nakukuhang informasyon kung mag-wrap up na ba sila or anong oras ba plano nga matapos itong rally. Pero ang alam natin ay TICOM o PIT, yung kanilang binibigay na informasyon kaugnay ng kanilang pagpoprotesta dahil nga noong umaga ay wala nga natanggap na informasyon ang kapulisan regarding the rally. At nung nagtatanong-tanong tayo kung ano yung kanilang rason ng kanilang pagpunta roon, ay hindi rin sila agad na nagbigay ng impormasyon. Susubukan nating malaman kung anong oras sila mag-wrap up, will this be one-day protest o tuloy-tuloy ito. Isa yan sa mga detalye yung nais nating malaman. Pero sa ngayon ay patuloy naman ang monitoring din ng PNP mula din sa dito sa command post ng Philippine National Police upang monitor din ang sitwasyon on the ground, lalo na sa People Power Monument at sa kahabaan ng Plainview Avenue. So dahil nga emergency rally ito, Jazz, last minute nilang inorganisa ito, mukhang wala rin silang permit para isagawa itong rally, itong protesta. Pero kamusta naman ang presence sa mga autoridad dyan? Enough ba yung mga police personnel na nakikita mo at ano yung ginagawa nila para makontain itong rally, itong protest at mapabilis din yung daloy ng trapiko dyan sa EDSA? Yes, Paulino, kung pagbabasihan natin dito, mula pa lang sa West Crame, ay nadaanan natin, meron ng mga nakabantay na mga kapulisan. At pati doon sa People Power Monument, ay mayroon yung isyam na daan na nakadeploy na mga PNP personnel upang ma-contain o ma-ensure nga yung kaligtasan at kapayapaan ng sinasagawang protesta. Sa ngayon, hindi lamang for the safety and
security ng lugar ang kanilang inaayos, pati na rin yung daloy nga ng trapiko. At sa huli nga nating pagkakaalam ay yung MMDA kanilang pinaalis na yung mga buses na ginamit para ihatid yung mga rallies sa People Power Monument. Pero as of now, nakikita natin even though nga na pinaalis ng mga ito, ay sobrang bigat pa rin ng dagay ng trapiko. We're yet to get an update kung ano pa yung kanilang mga isinasagawang aksyon to ensure nga yung safety and yung ma-ensure na yung security ng rally. But ang alam natin is nakatutok na rin si PNP Chief Melencio Nartates sa sitwasyon, kasi kung yung sitwasyon ng rally ngayon. At sorry Pauline, pakita ko lang ulit sa inyo yung sitwasyon dito sa aking harapan dahil siksikan na itong kahabaan ng EDSA. Nakita natin yung papuntang Shaw Boulevard, Guadalupe, and Ortigas ay walang galawan. Even yung kalsada ay punong-puno na ng mga motorista, pati dito sa gilid, puro mga motor na yung ating nakikita, Pauline. So Jazz, dyan sa southbound, mukhang bukas naman lahat ng lanes, ano? Kasi may natanggap tayong report na sa northbound kung saan nangyayari ang protesta, ang rally, halos lahat ng lanes ay sarado except for one. Mako-confirm mo ba yung report na yon na isa lamang ang bukas na lane sa northbound? Sa ngayon, Pauline, hindi ko pa makumpirma yan ngayon kung ano ang yung northbound, ilang lanes ang bukas. Ngunit ang huli nating impormasyon mula sa sa MMDA ay EDSA Ortigas Service Road northbound, sarado. EDSA Ortigas Flyover northbound and southbound ay sarado din. White Plains Avenue, eastbound and westbound na doon din ay napuno na rin ng mga releasta yung kalsadang yun. At ang pagkakaalam nga natin, yung isang linya nga roon sa yung isang linya doon ay sarado na rin dahil nga doon sa mga service vehicles na ginamit ng mga releasta. Ngunit Pauline, susubukan pa natin kumpirmahin yung informasyon na yan. Oras na makapanayam din natin ang pamunuan o ahensya ng PNP dahil nga ongoing pa rin yung kanilang monitoring. Pero sa ngayon ay heavy traffic talaga ang aasahan ng ating mga motorista. Kung may mga pupuntahan man sila, papasok sa trabaho, I expect na although alternative routes ay matraffic pa rin ang kanilang mga dadaanan. Pauline. All right, thank you very much for that report. We will check back with you again later in the program. But for now, thank you, mobile journalist Jazz Paredes.